Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutin natin yung katanungan ng mga kaibon natin kasi medyo kakaiba yung katanungan sa atin ng kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa atin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, ano po ba ang top 5 na favorite mutation nyo? Or meron po ba kayong top 5 na di gustong mutation? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-alaga ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, wala naman tayong mutation na hindi gusto. Sa totoo lang, lahat naman ng mutation gusto natin. Pero bibigyan ko kayo ng paborito natin na mutation talaga. Kahit na merong mga dumating na bagong mutation, para sa akin, ito pa rin po ang gusto ko dahil ito po ang paborito ko talaga na mutation. Una, sa Blue Series, ito po na mga Par Blue. So napakaganda kasing pagmasdan ng mga Par Blue. Kumbaga, malamig sa mata. Pangalawa, sa Green Series, ito po na mga dilaw, kagaya ng Yellow Bulls, Lutino, kagaya ng mga Opaline na Lutino, and then sa mga Yellow Bulls ganun din. Yan talaga ang pinakang paborito ko sa Green Series, yung mga kulay dilaw. Napakalamig talaga sa mata kung pagmamasdan. So yan po ang paborito ko talaga pagdating sa mga Green Series. And then isama natin to na mga wild type na green perso. Yan tatlong yan lang po ang pinakang paborito kong mutation. Silang tatlo lang mga kaibon. Since nag-alaga po ako ng mga eye-ring, kagaya nitong mga Albs 2 na African, so yan po talaga ang paborito kong alagaan. Hindi naman kasi tayo big time or malaking mag-iibon. Sa atin, hobby lang. Ang sinishare ko lang sa inyo, experience ko lang sa pag-aalaga. So ganun lang tayo kasimple na mag-iibon mga kaibon. Hindi tayo big time or malakihan na mga ibonan. So sa akin, hobby lang. Kaya yung tatlong yan lang talaga ang pinakang paborito kong mutation. Dahil para sa akin, lalong-lalo na po itong mga dilaw, kapag pinagmasdan mo kasi napakalamig sa mata. Isama mo na yung mga wild type na green perso dahil medyo maaaliw ka dahil sa kulay na merong kulay ang green perso na kulay green, merong dilaw, sabayan mo ng kulay itim sa ulo at pula yung tuka. Napakaganda kapag gumagalaw siya kasi parang yung kulay niya talagang mapapansin na talagang kakaiba dahil sa dami nga ng naging kulay ng wild type na green perso. Pag pinagmasdan mo naman mga kaibon, yung mga dilaw na alaga natin, talagang napakalamig po pagmasdan sa mata. Talagang napakalamig, lalo na po kung marami tapos tabi-tabi, so napakaganda. Isama natin to na Blue Series na Par Blue. Kung mapapansin nyo naman Par Blue, napakaganda po ng kulay niya. Talagang maaaliw ka rin sa kulay. So yan po yung tatlo na paborito ko. Hindi po umabot sa 5. Tatlo lang po. Yan lang po talaga. Ngayon naman mga kaibon, yan ang pinaparami natin. Yan din ang inaalagaan natin. Halos gusto ko kasi itong mga dilaw. So kaya nag-focus po ako sa pagpaparami ng mga dilaw kasama po yung mga Par Blue. So yan lang po mga kaibon. Napakaganda pagmasdan kasi ng dilaw, lalo na po ito din na wild type na green perso, isama mo yung Par Blue, talagang napakaganda. So yan lang po yung tatlo. Kayo, kung ano ba ang mga paborito na mutation ninyo or paborito na kulay ng mga ibon. So sa atin, ang mutation lang na gusto natin na itong mga dilaw, Yellow Bulls, Opaline, Yellow Bulls na normal, Lutino na normal, Lutino Opaline, Par Blue Opaline, saka itong wild type na green perso. So yan lang pong tatlo talaga.
pagdating sa ayaw na mutation, kung talagang isa kang naghahabi or talagang mahal mo ang pag-iibon, wala kang hindi gusto na mutation. Lahat naman kasi yan magaganda, depende sa panlasa ng mga mag-aalaga. Lahat po yan maganda, depende na lang po yan kung ano talaga ang pinakang napupusuan mo, dahil ako yang tatlo. So doon sa kaibon natin, wala po tayong hindi gusto na mutation. Sa tanong mo kung ano ang top 5 na mutation natin, so yan, tatlo lang. Dumating kasi yung mga yellow face, dumating din kasi yung mga aqua. So di naman tayo mayaman para makabili niyan. So kahit papaano meron din tayo na-acquired na mutation na ganyan. Hindi man talaga sabihin natin na marami ang meron tayong ganon. Pero para sa akin lipas na eh. Once na makita ko lang yung Lutino Opaline, dilaw naman yan, ihahambing natin sa yellow face. So parang doon pa lang okay na yung pakiramdam natin na okay na ako dito sa ganito. Pagdating naman sa aqua, lalo sa mga parblo na alaga natin, kapag pinagmasdan natin yung mga aqua, okay na tayo dito sa parblo. Kasi halos hindi naman nagkakaiba. Kumbaga hawig pa rin kahit papano. Kaya goods na yan, okay na ako doon. Kung ano yung paborito ko, doon na ako nakapokus. So yan po, na-share ko lang sa inyo mga kaibon. Ito yung pangalawang katanungan sa atin. Sir, magandang buhay po. Naranasan nyo na po ba mag-handfeed? Salamat po sa tugon, God bless po. Paano po ba ang tamang diskarte? Lalo na po ngayong tag-init, baka po sakaling makatulong sa mga kaibon natin na nagbe-breed ngayong summer. So sa mga nagbe-breed ngayong summer, paulit-ulit na rin tayo nagbigay ng tips. Nasa sa inyo na lang po yan kung dapat ninyong sundin yung binibigay kong tips kung paano tayo mag-breed kapag ganitong summer. Pagdating naman sa pag-handfeed, okay naman ang pag-handfeed kung meron tayong time. Kasi kinakailangan ng oras yan. Kakain kasi ng oras yan kapag nag-handfeed ka. Kasi yung mga handfeed, once na wala ng laman yung crop, kinakailangan pakainin mo siya. So hindi naman kasi yan papakainin lang ng 3 times a day, mga kaibon. Dahil yung mga handfeed kapag maliit pa, once na wala ng laman yung crop, susubuan mo yan para yung pag-expand ng paglaki, tuloy-tuloy. Pero kung susubuan mo lang yan umaga, hapon, tanghali, baka mamatay lang yan, sayang. Kaya kung mag-handfeed kayo, kinakailangan focus. May oras kayo doon sa pag-handfeed talaga para sa pagpapakain sa kanila. Sa pag-handfeed, wala naman na talagang diskarte. Yun lang, kapag wala nang laman yung crop, pakainin nyo po. Kung gusto ninyong maging time yung isang handfeed, kinakailangan nyo ng oras niyan, banding, turuan nyo ng mga recall kung papaano. So marami na rin ang nagbibigay ng YouTube tips kung paano yung mga diskarte sa pag-recall, kasi tayo hindi natin naranasan yan. Pero tayo, naghahandfeed ako noon nung pandemya. Kasi syempre gusto rin natin na makapag libang-libang dahil wala namang ginagawa noon. Focus ka lang dyan sa pag-handfeed mo dahil lahat naman tayo noon pandemya nasa bahay. So talagang kakain siya ng oras. Ang kagandahan lang sa pag-handfeed, dahil kahit papano nalilibang ka. So tapos nakikita mo na habang lumalaki yung alaga na hinahandfeed mo, so napakaganda, masarap sa pakiramdam. Tapos makakapag-relax ka rin kahit papano dahil yung ibon na hawakan mo. So yan ang mga dapat ninyong gawin kapag naiinip kayo sa mga breeder po ninyo. Mas maganda mag-handfeed kayo para kahit papano nahahawakan mo yung ibon, yung pawi ba, mapapawi ba yung inip sa tagal ng pag-aantay sa mga breeder na hindi pa nangingitlog. So yan, isang paraan po yan. At hindi lang po yan mapapawi yung inip ninyo sa pag-aantay sa mga breeder na hindi pa nangingitlog. Kapag malaki na kasi yung handfeed na hawakan mo, talagang mawawala po yung stress po ninyo dahil kahit papano meron kayo nahahawakan na gusto ninyo hawakan yung mga alaga. So meron kayong ibon
na pwedeng hawakan. Kahit papaano po maiibsan yung mga stress po ninyo. Totoo po yan, i-experience ko po yan yung ganyan. So yan lang po ang diskarte sa pag-handpid. Kinakailangan meron kang oras. Sa pagbigay naman ng recall kung paano matuto, so wala po akong maisishare sa inyo na idea, yung mga kagaya ng mga pre-flight, kasi hindi ko po na-experience ang ganyan na magkaroon ng pre-flight na alaga. So yung mabait lang talaga yung time na pwede nating hawak-hawakan hanggang sa lumaki, na-experience din natin ang ganyan dahil nag-handpid din tayo. At meron din ako mga breeder na galing sa handpid. Okay na okay po. Talagang focus sa pagsubo sa mga inakay nila. Kaya napakaganda kapag meron ka pong breeder na handpid. Maliban doon sa magaling bumuhay, talagang hindi ka po may inip din. Dahil kahit nasa cage siya, pwede mong laro-laruin yung ibon. Kaya napakaganda. So doon sa mga kaibon natin na nagtanong, yan po. Sana po nagkaroon kayo ng konting kaalaman at idea. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.